Hinihikayat tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi natin isiping lahat na ating paglilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang linggo ng misyon at linggo para sa mga kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapangangalagaan nawa natin at galangin ng lubos ang mga kultura ng mundo. Magsitayo po tayong lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at kababaang loob, humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Tatanggapin ng lingkod ng Panginoon ang mga pasakit upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Ang lingkod na ito ay walang iba kundi si Jesus, ang anak ng tao na nag-alay ng buhay para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya'y sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tugon, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Tugon, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasali. Tugon, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Katulad natin si Jesus sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan, napagtagumpayan niya ang mga tukso at kahinaang ating dinaranas. Kaya naman, dapat tayong magtiwala at tumulad sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin. Ngunit, hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, manunubos natin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?
Upo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. At kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli tayo ay nagpapahayag ng ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa gitna ng mga maraming mga pagsubok, mga hamon at kahirapan sa buhay, ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin. Hindi niya tayo kinakalimutan upang pagkalooban ng mga biyaya. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Ganon din sa pagdiriwang natin ng banal na misa, tayo ay lumalapit at dumudulog sa Diyos. Humihingi tayo ng mga biyaya. Alam natin na siya ang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Siyang bukal na mga biyaya na ating kinakailangan. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible para sa Kanya. Kaya binubuksan natin ang mga palad sa Kaniyang banal na harapan. At tayo ay umaasa na sana pakinggan ng Diyos ang ating makahilingan. At ang mga ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Lalong-lalo na kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang World Mission Sunday, ang pandaigdigang linggo ng misyon. Una, tayo ay inanyayahan ng ating simbahan na ipagdasal natin ang lahat nating makapatid na mga misyonero, lalong-lalo na ang mga misyonero sa ibang bansa at mga misyonerong nakakaranas ng mga matitinding hamon sa kanilang buhay paglilingkod. Batid natin na hindi madali ang buhay misyonero. Napawalay sila sa
kanilang mga mahal sa buhay at nakaranas ng mga matitinding hamon sa buhay paglilingkod. Ang iba sa kanila ay nakaranas ng pang-uusig. Ang iba sa kanila, lalong-lalo na sa hindi pa ganon kabukas ang pagtanggap ng pananampalatayang Kristiyano, ay nakaranas ng pag-uusig hanggang sa kamatayan. Kaya ipagdasal natin ang mga misyonero na sana patatagin sila ng Diyos sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa buhay paglilingkod upang ipagpatuloy nila ang pagpapahayag ng mabuting balita, ang pagpapadama ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo tigit sa mga nangangailangan. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang din natin ng World Mission Sunday, tayo ay pinaalalahanan na tayong lahat ay mga misyonero. Huwag po nating kalimutan. We are all missionaries. Hindi lang kaming mga pari, hindi lang ang mga obispo, hindi lang ang mga relihiyoso at relihiyosa ang mga misyonero. Tayong lahat na mga bininyagan ay mga misyonero. Paano tayo naging misyonero? Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. At saang bahagi ng sakramento ng binyag na ipinapahayag na tayo ay mga misyonero. Mamaya, mayroon tayong bibinyagan. I-observe po ninyo kung saan banda sa loob ng sakramento ng binyag ng isang bagong bininyagan ay naging misyonero. At pangungunahan ko na kayo. At ito ay sa panahon ng pagpapahid ng langis sa kanyang ulo. Pakinggan ninyo mamaya habang ipinapahid ko ang langis sa ulo ng mga bata na bibinyagan. Sinasabi namin na ikaw ay nakiisa sa misyon ni Kristo sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. Na-observe ninyo, nilalakasan ko. Pag magbinyag tayo dito, ang lakas-lakas kung sasabihin ang mga iyon para kayo rin na nakikinig ay mapaalalahanan na sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay nagiging misyonero. Tayo ay nagiging misyonero. Nakikiisa sa misyon ni Kristo sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. At tandaan po natin, ang unang mga misyonero ay hindi pari, kundi ang unang mga misyonero ay ang mga magulang sa loob ng tahanan. Sino ang unang nagturo sa atin na mag-sign of the cross, pari? Hindi sana si mama at saka si papa ang unang nagturo sa atin kung paano mag-sign of the cross. Sino sana ang unang magturo sa atin na magdasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria? Hindi sana si Marpe at saka si Kuya Jess. Hindi sana ang makatikista, kundi kayong mga magulang. At sino sana ang unang magturo sa mga bata upang ipakilala kung sino si Jesus Christ at kung paano magdasal ng Angel of God? Sana mga magulang. Ibig sabihin, ang mga magulang ang siyang unang mga misyonero. Sila ang unang magturo tungkol sa ating buhay pananampalataya at higit sa lahat magpapahayag ng magandang balita sa buhay ng kanilang mga anak at sa loob ng pamilya. Tapos habang lumalaki ang mga bata, syempre si lula at lolo
ang tutulong na para magpapalago. Ibig sabihin si lola at saka si lolo, nagiging misyonero din. Tapos ang mga nakakatandang kapatid, magkanta sila tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa Holy Spirit. Ang mga kapatid din na nakakatanda ay naging misyonero din. At ang lahat, habang lumalago ang buhay ng tao, marami na ang nakakabit sa kanyang buhay, buhay misyonero. Na kung saan ipinapahayag ang buhay pananampalataya, ang pagkakilala kung sino at ano ng Diyos, ang pagpapahayag ng magandang balita at ang pagpapadama ng kagandahang loob at pagmamahal ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo tayo ay pinaalalahanan na tayo ay mga lingkod ng Diyos. At hangarin natin na tayo ay magiging dakila sa harapan ng ating Panginoon. Nangangarap din ba kayo na maging dakila sa harapan ng Diyos? Do you dream that you become one of the greatest in the face of God? Iba kasi yung pangarap nyo eh. Ang pangarap nyo, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng mga sasakyan, at maging kilala at mayroong kapangyarihan. Subalit, tandaan po natin ang lahat ng mga iyan sa ating pagpanaw sa mundong ibabaw na ito ay ating iiwanan. Ni isa na pinaghirapan natin na material na bagay ay wala tayong madadala. Ni 5 na itinago natin sa ating bangko ay hindi natin madadala. Ni tornilyo na ating sasakyan, di ba? Makita tayo dyan ang gara-gara ng sasakyan. Talagang nagiging sikat tayo kasi magara yung sasakyan. Pag dinaanan yung bahay natin, sinasabihan ito, wow, ang ganda-ganda ng kanyang bahay. Na after how many years, iwanan natin yan. Pag 70 na tayo, mas 10 taon na lang tayo. Pag 60 years, bilang na lang tayo ng 20 years. Iwanan natin ang lahat. Ibig sabihin, hindi lang natin sana pangarapin na maging dakila sa mga material na bagay at sa makamundong kayamanan. Kundi katulad ni Apostol Santiago at Juan na nangarap na sila'y makapiling ng Panginoon kapag siya ay maghari na. At ganun din sana ang ating isa sa mga pangarap na makapiling natin ang Diyos sa Kaniyang kaharian. At ang Diyos sa pamagitan ng ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang makamtan ang pangarap na iyan na makapiling ang Panginoon. At ang Kaniyang itinuturo ay kababaang loob na paglilingkod. Ang sinumang nais maging dakila ay kailangang maging lingkod. Ang sinuman ang magiging pinuno ay kailangan magiging alipin. Ibig sabihin, ang daan tungo sa pagkamit na makibahagi sa kaharian ng Diyos ay kababaang loob na paglilingkod. At sabi ni Jesus, ako ang inyong tularan. Naparito siya upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Diyos na siya. Subalit, nais niyang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Pero kung minsan baliktad tayo, tayo gusto natin paglingkuran tayo. May maghubo ng ating sapatos, may maglagay ng ating baso at pinggan.
Gusto natin sitting pretty lang. Walang gustong maglingkod. Walang gustong maging alipin. Gusto lahat maging boss at maging amo. Subalit para sa Diyos, upang makihati sa kanyang kaharian, ay magiging katulad niya, kababa ang loob na naglilingkod. Naglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit. Naglilingkod na hindi nagagalit kapag hindi napasalamatan at na-appreciate. Naglilingkod kahit handang ialay ang buhay para sa kabutihan at sa ikaliligtas ng lahat. At yan ang buhay ng mga misyonero. At isa sa mga dakilang lingkod ay walang iba kundi ang mga magulang. Kaya saludo ako sa lahat ng mga magulang na ginagawa ang lahat para sa pamilya. Sila ay nagmimisyon. Ang gabi ay ginagawang araw. Walang pahinga ng kayod upang ibigay sa mga anak at sa pamilya ang magandang kinabukasan at magandang buhay. Handang isakripisyo ang sarili para sa kailangan ng mga anak. Sira-sira na ang duster, sira-sira na ang short pants, pero tiisin pa rin ang sira na duster at sira na short pants. Uunahin ang pagbayad ng tuition ng mga anak at pangailangan sa kanilang pag-aaral. Sila ang tunay na may kababaang loob na naglilingkod. At para sa akin, isa sila sa mapinakadakila sa kaharian ng Diyos. Naway sa pamagitan ng banal na misang ito, muli tayo ay napapaalalahanan. Huwag lang natin hangarin ang magkamit ng dakilang bagay sa mundong ibabaw na ito. Mas hangarin natin ang dakilang kaharian ng Diyos. At sana ang bawat isa sa atin ay magsusumikap upang makamtan ang mga ito. At makamtan lamang ang mga ito sa pamagitan ng pagkakaroon ng kababaang loob na paglilingkod bilang mga misyonero ng Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po muna tayo upang ipagdiwang natin ang sakramento ng binyag. Inanyayahan ko ang mga magulang, lahat ng mga ninong at ninang, na pumunta po tayo sa gitna dito sa harapan upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Dito po ang isang magulang, dito po. Dito po kayo, dito. Magulang na isa dito. Mga ninong at ninang, lapit po kayo dito. Harap po kayo.
kayo na ninong. Paalaala sa mga magulang, ninong at mga ninang, kung mayroong makatanungan mamaya, pakisagot po ng malakas sa mga katanungan. Ang masagot natin sa mga panalangin, kagaya ng sagot na Amen, sumainyo rin, at iba pang mga sagot sa panalangin, pakisagot po ng malakas. Mga minamahal na kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga bata na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng biniyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong mga pabibinyagan. Mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong mga anak? Ryan Alas. Akiro Sayon. Si Ryan Alas Jr. at si Akiro Zion. Bilang mga magulang na mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-upo ay ang kahilingang ito ay ang pananagutan na hubugin ang inyong pabibinyagan sa diwa at buhay ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang ni Ryan Alas Jr. at Akiro Zion na akayin ang inyong mga inaanak sa ating pananampalataya? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong mga anak sa pamagitan ng pagkukros sa kanilang noo. Kayo din ay inanyayahan ko na kurusan sa noo ang inyong mga pabibinyagan. Sa mga yugtong ito, ating i-welcome mga bata sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanila ay ating gaganapin sa pamagitan ng pagkukros sa kanilang noo. Ito ang gagamitin natin sa pagkukros ng noo ng bata. Ang una na magkukros ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang mga batang bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa sila ng banal na espiritu upang sila ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay na iyong anak. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ama, hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya na iyong simbahan, ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong malaking pananagutan sa paghubog ng inyong mga anak at ng inyong inaanak na si Ryan Jr. at Akiro Zion. Ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, na tatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa mga sumusunod kong mga katanungan. Ang una ninyong isasagot, opo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil po namin. Ngayon ay ipahayag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang inyong isasagot ay, opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na mata inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po Sa kami. pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ngayon ang sakramento ng biniyag sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Ryan Jr. at Akiro Zion ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag sila ay magiging Katoliko? Opo. Pahigain natin ang mga bata. Ryan Jr. Ryan Jr., ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Akiro Zion, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman.
Amen. Ang damit pa'y binyag ay tanda na muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot po ito ng isa sa mga ninong at ninang. Higpitan po natin para higpitan po. Higpitan. Ilagay po yung kanyang cup ng ninong. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mga ninang at ninong dyan na side, sindihan po ninyo ang inyong makandila. Akyat po kayo at sindihan ang inyong kandila at ipasa po sa ibang mga ninong at ninang. Mga ninang at ninong, para marami po kayo. Pasa po ninyo ang kandila sa kabilang side. Sindi po kayo dito. Mga kapatid, ang ilaw na inyong hinahawakan ay tanda na liwanag ni Kristo. Hindi lang po iyan kandila, kundi iyan ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, daway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen ating ipagkatiwala ang mga bagong binyag. Sama-sama tayong manalangin kay Our Lady of the Sacred Heart. Dasalin po natin ang Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiriwang ang sakramento ng nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya. Pagidapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga magulang, mga ninong at ninang,
Bumalik na po kayo sa inyong mga upuan. Maiwan po ang mga magulang kasama ang bata. Mga magulang, iharap po ninyo ang mga bata sa mga tao dito sa ating pamayanan. Iharap po inyong anak doon. Mga minamahal na kapatid, narito po ang ating mga bagong miyembro na uli ng ating sambayanang Kristiyano dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Bilang tanda ng ating pagtanggap sa kanila, ating i-welcome si Ryan Alas Aceras Jr. at Akero Zion L. Prado sa pamagitan ng masibang palakpakan. Bumalik na po tayo sa ating mga upuan. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo ay magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng misyonaryo, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang pinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno ng pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos, bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit at karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal ng pamamahalaan at kalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamayanan at tribo na isinasabuhay ang kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa paglingkod ng Diyos sa kanyang kaharian kasama ang mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo, upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay na iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon, ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagnidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, na kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Upang maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon, tayo ay pipila ng biros. Intayin po natin ang ating mga aserets kung kailan nila tayo patatayuin. Huwag pong tumayo habang hindi tayo pinapatayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan, pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus.
Magsiupo po para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming at sa atin pong lahat na narito ngayon. At sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor para sa misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. At sa susunod na linggo naman po, ang sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Mga paanyaya po, ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario at nagsimula na po ang pag-iikot ng Mahal na Birhen at pagdarasal sa bawat tahanan at pamilya. Nawa ang inyong pagbuksan ng inyong mga tahanan upang papasukin at patuloyin ang ating Inang Maria. Kaugnay din nito ang culmination o pagtatapos ng buwan ng Santo Rosario sa October 27, 2024. Magkakaroon po tayo ng dawn procession sa ganap na 5 ng umaga. Magsisimula po ito sa St. Louis de Montfort Chapel at ang mga iba't ibang kapilya ay maghihintay po sa kanilang mga designated na lugar patungo sa RNE Chapel sa Cluster Hope. At doon po gaganapin ang Living Rosary. At susundan po ito ng banal na misa sa Cluster Hope. Ngayon din po ay Prison Month. Sa mga nais mag-donate ng mga hygiene kit, ay maaari nyo pong ibigay sa mission station upang maipamahagi ito sa mga kapatid nating nakabilanggo. Sa November 1, 2024, Araw ng Mga Santo, magkakaroon po ng mga misa sa mga sumusunod na oras. 6 a.m., Tahanan ni Maria. Ito din po ang First Friday Mass. 10 a.m., Eternal Gardens sa Crematorium. 5 p.m., Eternal Gardens sa Libingan ng mga Pari. Sa November 2, 2024, ang misa po para sa mga kaluluwa ay sa 6:30 ng umaga sa Eternal Gardens sa Libingan ng mga Pari. Magkakaroon din po ng teaching night sa November 8, alas 7 ng gabi sa St. Louis de Montfort Chapel. Ang topic po ay Protecting Your Faith, Catholic Precautions to Avoid Demonic Influence. Ang speaker po ay si Reverend Father Jojo Cerudo, isang exorcist ng Roman Catholic Diocese of Cubao. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sa darating na linggo ay closing ceremony po natin ng ating Month of Rosary. No? Ito ay sisimulan natin sa pamagitan ng isang dawn procession magsisimula sa St. Louis de Montfort Chapel. Ang lahat ng mga sakristan doon na po mag-a-assemble sa St. Louis de Montfort Chapel before 5 o'clock ng umaga. Dahil pagka 5 o'clock ng umaga ay sisimulan po natin ang procession papunta po sa R&E taxi. At ang ibang mga kapilya ay mag-iintay sa kanilang ma-designated place. So didiretso ang pari at ang mga sakristan doon sa St. Louis de Montfort Chapel. Dahil doon po tayo magsisimula ng ating dawn procession before 5 o'clock ng umaga. Pagdating po natin ng R&E taxi ay sisimulan po natin ang Living Rosary. No? Pagkatapos ng Living Rosary ay mayroon tayong kaunting salo-salo na ihanda ng Cluster Hope. Pagkatapos noon ay pwede na tayong umuwi
pero kami ay maiwan doon para simulan ang banal na misa sa ganap na alas 7 ng umaga. Kasama po natin ang taga-Cluster Hope. Tapos darating din po ng linggo, ang inyong mga envelopes na may pangalan na ng mga kaluluwa ay atin ang ibalik. No? Dadalhin na po namin yung box, tapos ihulog po ninyo yung yung envelope na may mga pangalan ng mga kaluluwa na inyong pamimisahan sa loob ng buwan ng Nobyembre. Ilalagay po natin yung box doon sa likod. Pagdating po ninyo ay ihuhulog po ninyo doon. No? Tapos pagka November 1, may misa po tayo dito sa ganap na alas 6 ng umaga. Sila po ay ating babasbasan. Araw-araw po sa loob ng buwan ng November, sila po ay ating mimisahan. Kung sino pa pong walang envelopes ng mga kaluluwa, sila Ate Jenny at iba pa nating mga collectors and greeters ay namimigay po sa likod ng mga envelopes. No? At kung sino pa po ang mayroong kailangan, makipag-coordinate lang sa ating mga chapel officers para madalhan po kayo ng envelope. Isang beses lang po sa isang taon na maalaala natin sa pamagitan ng pagpapamisa sa loob ng isang buwan ang mahal natin sa buhay na yumao na. Kinakailangan nila ang ating mapanalangin upang maipagkaloob sa kanila ang ganap na kaligtasan. So tulungan po natin sila sa pamagitan ng pagpapamisa o pag-aalay ng mga panalangin. So muli, maraming salamat at magandang umaga po. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naiaalay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang abutin natin ang ating pangarap, ang ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.